Babalik tayo sa ating panibagong video. Dami nagre-request sa inyo na mag-shoot tayo ng ganitong sasakyan. GSR. Di ko alam, pero para sa akin bihira ako makakita ng ganito. Kaya rin, bihira tayo makapag-shoot ng ganito kasi bihira ako nakakita ng latag na ganito. Gusto ko clean look ang ipapakita ko sa inyo. Saka syempre itong, kumbaga kung ako bibili ng GSR, ganito rin kalalabasan. Proper. Period correct. Tawagin natin yung owner, John O. Mac, again. What's up guys? Once again, welcome back. So ito, balik loob ulit tayo sa mga medyo lowered sa sedan. May story to itong behind sa auto na to. Kasi ito, built by my friend also. May sentimental value sa kanya. Kaya nung in-offer niya sa akin, syempre hindi ako maka-refuse. So may mga added touches na rin ako dito that we will cover along the way. Para masimulan natin, guys, locally, this is a 1997 Mitsubishi Lancer GSR. Okay, so ito yung commonly known as na parang Lancer pizza sa grupo-grupo ng mga Lancer. Yan ang tawag dyan. Kasi so, yung likod talaga nito, mukha talagang pizza yung pie. taillights. Taillights. Mukha siyang pizza pie. So, ito, 1997 siya. Maraming trim at variant yung Lancer na pizza. Pero ang body code nito, alam ko CK. Lancer CK tawag dito. So, may EL, may GLX, GLXI, meron pang MX, GLX, GLS, MX yun. Marami siyang variant. So, yung GSR, yun yung two-door. Variant pala mismo yung GSR. Yes, variant siya ng Lancer. Pero ito guys, kaya iba yung itsura niya. Medyo malinis, kakaiba. Inspired siya sa Mirage Asti. Yung Mirage Asti, yun yung Lancer GSR sa Japan. So let's start with the front. O parang Belta, ganun. Yes sir. So yung harap Bits. nito, kung titingnan nyo, yung bumper niya pang Mirage Asti na, hindi ganyan yung itsura ng local bumper ng GSR. So meron siyang chin, meron siyang fog light, and yung headlight niya is one piece na kung titingnan nyo. Kasi yung headlight ng local na GSR, hatiyan dito. Two-piece. Two-piece siya. Kasi yung ganitong klaseng headlight, lumabas lang yan sa last release na GSR, yung mga 2000 to 2002. Pero yung mga 90s na GSR, 97 to 99, two-piece siya. So ito another rare touch. Ganito rin yung headlight at yung mukha mismo ng Mirage Asti. Saka tol, parang may siya, no? May, yun, nasa gitna ng chin. Dito yung pinaka-screw kung saan naka-bolt mismo yung chin. Okay. Parano lagayan ng barya, no? Parang pag pinindot, parang cup holder Cup holder lagayan ng barya pag hinahatak. Kung titingnan naman natin yung side profile niya, kung papansinin niyo, malinis yung body lines. Kasi ganito yung sa Mirage Asti. Sa local, may cladding yan dito. Yung parang sa mga nakikita niyo sa mga SIR. Talaga? May molding. May molding sa pinto. Okay. Pero yung Mirage Asti sa Japan, malinis lang yan. Color pala. Anong color to? May red talaga na GSR, pero ito, patterned out siya. We wanted it to look na parang Ferrari red. So, friend ko na rin yung initially nagpa-paint nito, pero nung natambak siya na matagal, nung kinuha ko siya, nirepaint ko rin. So, refresh na siya ngayon. So, guys, kung papansinin nyo, yung preno niya mas malaki. Di ko alam kung saan Lancer nang galing, di ko alam kung MX o pang Evo na ba yan, pero mas malaki yung rotor niya kaysa sa stock. Tapos, ayan, drilled and slotted na rin. And naka Yokohama Advan flavor tayo dito na 205, 45, 16. Tapos yung rims niya, guys, ano to? Rota Astra lang yan. So, inspired naman siya sa OZ Racing Chronos. So 16s lang yan. Naka-drilled din Tapos guys, yung bagsak niya pala, kaya pansin nyo medyo sakto, tsaka firm. Naka BC Racing coilovers tayo dyan. Kanina ganda ng tagtag mo Ganda, no? Parang tigas sa loob Tapos ito guys, may decal talaga siya dito ng Myvec Pero guys, yung engine nito, stock lang to. We'll check the engine later. 4G92 lang to na stock na we'll show you later kung ano. Pero yung Myvec kasi, yan yung engine ng mga Mirage Asti sa Japan. Yan yung may variable valve timing na. Tsaka kaya meron din siyang semi-automatic transmission. Ito manual lang to. Okay. So ito, inspiration lang to for the build. Kasi sa Mirage Asti yun talaga yung engine. My Vic boys, ito yung parang VTEC. Yes, parang VTEC. Yes, there you go. BVL naman sa Toyota. Tapos pag pupunta tayo sa likod, ayan, iba yung itsura ng likod nung Mirage Asti sa local na GSR. So yung trunk niya, flat lang dito, pag sa Mirage Asti. Tapos yung taillights ganito. Ito yung tinatawag nila parang inverted. Kasi yung local, iba rin yung forme. Marami kasing variation ng taillights ito as the years went by. Meron pa ngayon may parang garnish. Meron pa dito yung may garnish dito, 'di ba? Yung lubog pa yung trunk. Oh. Pero ito mismo yung orig ng trunk ng Mirage Asti. Tapos yung wing na to, ganito yung wing ng local na GSR. So may Asti variant din na ganito rin yung wing, kaya ito na yung pinili ko. Kasi pag mag-Evo wing ako, masyado ng exage. Pero ang madalas na ginagawa nila sa mga ganitong buo, Evo look talaga, di ba? Kadalasan. 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 Para kasi wala naman talagang two-door na Evo. Kaya yung iba, nilalaro nila to. Lalagyan nila ng mga all-wheel drive, 4G63T, tapos Evo body kits all around. Pero ako gusto ko na malinis talaga at gusto ko ng catalog build. Kasi yung friend ko na bumuo nito before, malinis din siya talaga mag-setup ng auto. Tsaka, syempre, pangarap natin, pati siya, pangarap natin lahat, magkaroon ng kotse na galing Gran Turismo. Sa Gran Turismo 2 to, guys. Itong GSR na to? Itong Mirage Asti. Asti siya doon? Tingnan nyo yung car selection sa
Gran Turismo 2. Sa piping naman, So ito, exhaust. Syempre guys, di tayo nag-straight pipe. May reso pa rin to. And original to na HKS high power. So period correct siya para sa mga Lancer. Mga Evo nilalagay din yan. sa disc brake, lahat ba ng GSR naka disc brake? Ang alam ko yung mga last model lang ata ng GSR yung naka-disc brake, yung 2000 to 2002. Pero yung mga nauna, nung 97 to 99, naka-drum pa yun eh. Pero to converted na yan to rear disc. Ayan. Zoom in mo, Saka papi. ano oh. Drilled and slotted na rin yan. Drilled and slotted oh. Yes, sir. Hindi lang forma, performance din kahit paano. So guys, ang mga local GSR, wala siyang moonroof, wala siyang sunroof. Ito, galing to sa Cyborg. Ano nga ba yung Cyborg? Yung Cyborg kasi, yun yung parang hatchback version nito. Ang mga Mirage talaga sa Japan, ganito talaga may moonroof. Yung mga top variant kasi ito Mirage Asti RS inspired. So ito, may decal siya sa likod. Kunwari kung naka-Mavic yung makina niya, Asti na to. Ganito na yung itsura niya. Yun nga lang, kulang lang yung Mavic na makina. Ayan, Asti RS. So sa labas, ano na siya? Asti na siya. Yes, sir. Pwede natin masilip yung makina na sinasabi mo. Game. Sa Pizza Pie, same lang sila ng makina. Marami rin makina ng Pizza Pie. May 4G15, may 4G16, 4G92. Marami rin may mga carb type pa nga eh. Well, di ako masyadong technical sa Lancer, guys. Correct me if I'm wrong. Pero ito na yung direct injection na EFI na to. And guys, may hood lifter din yan. Valve cover lang yan, guys, na galing sa 4G18. Buti pumasok. Bolt on lang yan, nagagawa ng paraan. Ayan, original din na rally art na strut bar. Ito yung adjustable na BC na coilovers. And syempre may mga Samco hose tayo dito para mas matibay, mas magtagal. Performance. Pagdating sa mga makina, ano ang kamukha nito sa ibang sasakyan? 4G92 na 1.6. Para siyang D15 ng Honda. Sok. Oh, SOC to eh. Okay. So, parang D15 ng Honda. So, SOC siya na 1.6 liters EFI, pero may may secret to na box. Hindi ko na nasasabihin kung anong klaseng box nilagay dito, pero may programmable box. Honda no? Hindi. The joke lang Yan, guys. HKS din na filter para mas makahinga. So, basic lang. Sa tol, sa pizza, sa mga itlog, Yes. bihira kasi talaga, no? Yung nagbibuild ng ganito. Well, kasi unang-una, economy car siya before. Kahalera niya talaga yung mga Civic, mga Corolla. Pero back in the 90s talaga nag-dominate ang Honda. Ito yung mga underdog during the 90s. Kasi talagang nasapawan siya ng mga EK. Sikat ang mga EK body na Honda dati. Nasapawan din siya ng mga big body, mga small body, pati yung Love Life. Kasi mas reliable talaga yung mga Toyota compared sa mga ganito. Pero for me, mas may character to para sa akin. Well, may bias din ako kasi medyo Mitsubishi guy ako. Pero yun nga, underrated talaga itong mga ganitong auto. Ay sa kotse, gusto ko talaga ng mga Pinoy, two-door, di ba? Hindi ko lang mag-gets bakit ito bihira talaga, no? Bihira talaga. Kasi konti lang din ata na-release nito throughout the years. At saka syempre, kung bibili ka ng sedan dati, mas pipiliin mo yung practical na 4-door para masakay mo yung pamilya mo. Ito kasi guys, more on laruan siya eh. Kasi maliit talaga. Yung backseats nito talagang bata lang makakasakay. Pagdating sa mga parts naman, sa mga kunwari, gasket, alternator. Guys, madali lang pyesa nito kasi interchangeable lahat ng parts ng mga pizza. Mapa 2-door man, mapa 4-door, interchangeable lahat ng parts niya. Okay. At Mitsu to, basic naman yung 4G92, marami pa rin siyang parts available throughout the market. Ilang buwan na nasa ito? Si Nicki Mirage? Parang mga 2 buwan pa lang ata. 2 months. 2-3 months. Wala ka naman naging major problem na... Wala. Ang pinalitan ko lang dito guys, mags, tires, yung wing, mga decals, tsaka syempre yung mga electrical na inayos ko sa loob. And yung pagpapakondisyon din nung makina at pang ilalim. PMS. Oo, kasi laruan kasi ito nung good friend of mine, close friend of mine. Busy kasi yun, marami rin kasing laruan, nagbawas lang. So ako yung napagkatiwala na mabentahan ito. Pwede natin silipin yung interior. Okay, game. Pasok tayo sa interior ng GSR. So guys, interior nito, kung titingnan nyo, black na yung mga sidings. Black na rin yung ibang parts ng dash. Slowly, yung interior nito pang Asti na. Kulang ko na lang yung airbag, yung may airbag dito na dashboard. Pero saka na yun. So ito guys, may moonroof din siya, sunroof. Ayun. Working yan, nandito yung switch. And meron din tayong mga Japan dyan na pag-trigger ng ilaw. Hindi ganito yung sa local, alam ko eh. Iba eh. Tapos yung seats nito, hanggang likod, pang Asti yan. Asti mismo? Oo, Mirage Asti seats yan. Nare-upholster lang siya. Pero yan, Mirage Asti seats yan. Ang sikip nga sa likod, no? Sikip, no? So yan, basic, 5-speed na, na transmission. Ayan, syempre gusto natin i-keep classic yung look pa rin. May one din tayo dyan na, pero modern na yan, Bluetooth capable na. So pag umuupo sa likod, paano? Takin yung upuan, Paps. Ganon. Oo. Parang EG talaga. Hatak, sige, demo natin. Ito, hatak ka dyan.
masikip, no? Sikip talaga. Tapos yung clearance, ganun lang. Ganun lang. Oo, talagang sasagarin mo rin pati yung driver sa harap kung gusto mo Sports full car leg. pala. Pero maganda sa mga two-door, tol. Mahaba talaga yung mga pinto, eh. Oo, haba. Ayan, so ito, yung gauge niya, guys. Ano yan, Mivec gauge. Ayan, buksan natin. Kahit mataas ang araw, kitang ilaw niya. Ay, kitang-kita. Shoutout kay GRGA, si Kuya Jerry. Ayan, meron siyang luxury option. Okay. Auto folding mirrors. Pa ganun? Oo, added touch din yan. Meron tayong fog light switch dito. And guys, ito, Easter egg yan. Yan. Sa Japan, digital yung climate control. Ay, okay. Yes sir, digital to. Loaded na rin to, ng mga parts. Oo, masipag Pesa. talaga yung bumuo nito dati, yung friend ko. Talagang grabe yung attention to detail niya rin dito. At saka talagang sinunod niya yung catalog ng Mirage Ast. Ano na lang ang kulang dito? Makina na lang. Makina na lang talaga. Tsaka yung dashboard na may ano dito, dual airbag. Ano lang? Oo, black yun eh. Black yun lahat eh. Madali na yan. Sa ano pala, sa mga Mirage, meron din mga black, no? Oo, Kasi interior. sa EG, mahal ang black, di ba? Oh, marami ning variation yung interior niya kasi maraming guys kung titingnan niyo yung catalog ng Mirage Asti, may Asti V, Asti RS, marami, sobrang dami, may kung ano-ano variant. Okay. May top of the line, merong sobrang spec. Pero ito RS, ito yung parang sporty version niya. So dito sa loob, ano na rin siya, no? Power na lahat, Power power na window, meron na siya central locking. Tapos yung sounds natin dito, yan, straight Pioneer yan. May subwoofer din sa likod. So sa likod, wala ang entertainment, eh, no? Oh, so guys, di ako masyadong technical sa Lancer. Pero isa to sa mga dream cars ko rin nung bata ako. Kasi yung uncle ko before, meron siya niyan. Nung 5 years old pa lang ako. So dati talagang pinangarap ko na rin magkaroon ng ganito. So At, maganda yung ano, no, yung gauge, parang pang Evo, white face. yes, similar siya sa Evo. Oo, yung gauge niya. White face, eh. Mahal din yung mga gauge ng ganyan. Mahal na yun, pap. Medyo rare na eh. Kapag ka kumukuha ng ganitong sasakyan, ano yung mga dapat una tignan? Mga bulukin? May Well, mga ganun ba? sa akin talaga, number one, yun nga, yung mechanical, yung aesthetic niya. Kasi ito, 90s car na siya, marami na rin talaga mga parts na nabubulok. At isa pa yung engine, syempre, prone din sa overheat ng 4G92 eh. Head gasket nito, notorious din siya na sumisingaw. So yun, basic guys, if you're gonna be owning a 90s car, talagang no-brainer, kailangan talagang i-condition nyo yan. So from the engine, sa suspension, and kung syempre yung mga kailangan ilatero na. Pero yung mga abubot natin, tsaka yung mga pagpaporma, saka na yun. Talagang mga crucial parts in owning a classic car, 90s, 80s, early 2000s is una-una, engine, mechanical, and bodywork. What I mean by bodywork, hindi yung mga decals at tsaka yung mga paint ha. Ang ibig sabihin ko sa bodywork is yung kung buo pa ba siya or may bulok. Kasi ang bulok guys, pag hindi agad na address, kakainin niya yung buong auto eh. Oo. Magiging mabubulok yung buong kotse. Yes sir, mabubulok. Mahirap maagapan yun pagka ganun. Pero ito talaga ang go-to kapag naka two-door ka na GSR. Yes sir, talagang gustong-gusto talaga ng mga JDM tao. ganun? Yung JDM na Asti nito. Kumbaga sa Mirage. Corolla, wagon face. Ito yung wagon face, ganito. Oo, parang ganun, yes. Okay. Yung Levin ba tawag doon? Levin. Tsaka Carib, di ba? Oo. Yun. Ito ang mukha nila. Ito, Pero pang- halos, onti lang ang nagkaiba. Slight na slight lang talaga. Kaya nga kaya ako pag mag-auto ako, gusto ko yung pagtitingnan ng unang tingin ng tao, okay. Pero pag pangalawang tingin nila, ba't parang iba? Ganun ako mag-auto. Gusto ko Mahilig ganun. sa mga Easter eggs talaga. Yes. yung tipong, if you know, you know. Any advice para sa mga gusto kumuha ng ganitong sasakyan? Guys, kuha na kayo hanggat buo pa. Kasi marami nang nabubulok tsaka mga pina-parts out na ganito. And okay pa yung presyo niya ngayon. Very affordable. So sa mga first time mag-project car, this is a perfect platform. Kasi yung Honda tsaka yung mga ibang Toyota, medyo mahal. Ito, if you're gonna pick it up, mura lang siya. And nasa sa inyo na yung kung paano nyo siya i-build. So price range tayo, no? Kasi curious ako, magkano ba yung mga medyo project car na ganitong GSR? GSR. 150. Pag project car status, Ano yun? Sakit sa ulo yun? 150? Well, iba-iba na yung loob, mga taillight, headlight, mga hindi na sariwa. Pintura, marami kayo ayusin. Anong year to? This is a 97. 97. Oo. So medyo mas mataas siya sa, di parang bigote, Ito kalinya ng yung bigote. No? sumunod sa Lancer Itlog. Ang kasabay nito, EK na. EK na. Yes, di ba ang EK nagkabigote, nagkaroon din ng SIR body. So ito yung kasabay nun. Kasi ang kasabay nung EG, nung Itlog, yung ESI, kasabay nun yung tinatawag nilang Itlog o hotdog na Lancer. Yung Evo 1. Evo 1. Yun ang kasabay ng mga EG. So ito, kasabayan na to ng EK. Tsaka big body na. Tsaka big body, yes. Big body. Mas mura pa rin ang big body kasi Mas nauna kasi yun, alam ko big body kailan ba? 94 ba nag-umpisa big body? 97. 96 ba? Ay hindi, kasabay nito Love Life na.
Oo, yun. Love Tama. Ano pala, Baby Altis pala kasabay nito. Oo. Love Life na pala. Kaya mahal nga, no? Oo, Love Life na kasabay nito. Okay. So yung mga ganitong tindigan, magkano na yung mga ganito? Yung setup na? Setup na, kumbaga ito, mga kung wala ka nang gagawin, gagamitin mo na lang, palit mags na lang, gano'n. Ganitong kondisyon? Ganitong kondisyon, 300 to pop. 300. Mhm. Pero sa bagay, naka-coil over, setup. Oo, naka-sound setup na, Intap. naka-exhaust na, naka-mugs na, naka-BC coilover na rin, buo na eh, naka-sunroof. Yun ang mahal. Sunroof. Tsaka mahirap, Mahirap gawin. magro-roof cut ka eh. Anything na gusto mo sabihin para sa mga gusto bumili ng naghahanap ng mga ganitong So yun guys, kung gusto niyo ng walang sakit sa ulo, I'm not selling, I will, but I might let this go at the right price kasi di talaga practical magkaroon ng tatlong project car. So nandyan pa si Ronin, nandyan pa si Habibi, yung dalawang Pajero na na-review. Ito yung pangatlo ko, so pero di ko siya binibenta. Presyong ayaw ibenta, basta mag-offer lang kayo. Nung dinadrive mo to kanina, tol, parang hindi ikaw. Nakilala kita, naka-Pajero eh. Hindi kasi guys, syempre sa age namin ni Rich, baka ma-age reveal kami dito. Medyo graduate na rin kami sa mga racing. So, medyo chill, clean look na lang talaga yung habol namin ngayon. Papi, sino gusto mo i-shoutout? Okay, so shout out again sa mga family and friends, sa mga Pajero groups natin, Foglight guys, Street Elites, Super Pajero, and of course sa electricals nito si Kuya Jerry from GRGA, and Mitsu Prime, nagme-maintain nito, mga tropa natin na nag-specialize sa Pajero at Lancer. And of course guys, if you want your car to look like this, hit me up. Kami nag-paint nito. So right now, I'm starting paint and restoration sa kotse. Okay, high quality na trabaho, pero very, very affordable yung price. Guys, yung Instagram nito, follow nyo. It's at NikiMiraj.asti. Personal IG handle ko, Janomac Live. Just search Janomac on Facebook. Pakita lang natin yung Yes, immaculate paint. there you go. Ang ganda, no? Sana na-enjoy nyo yung video natin na to, boys. Maghanap pa tayo ng mga iba-ibang build. Tulad ng ganito, napakalinis ang tindig ng GSR na to, boy. Tsaka ang ganda ng venue natin ngayon eh. Oh, maganda, no? Ito yung shoot natin ng nakaraan. Mamaya, itatrack to ni Janoma. Padidrip yun. Saan natin itatrack? Dito sa Damuan? Dito sa Damuan o dito sa kalsada. Okay, boys. Sana nag-enjoy kayo. Kita kayo sa susunod na video. Peace out.